Tumambad sa akin ang malamig na hangin ng unibersidad nang ako'y bumaba mula sa jeep. Isang bagong simula, sabi ko sa sarili ko, habang pasan ko ang bigat ng mga libro sa aking bag. Ang dami nang nagbago sa aking buhay mula nang lumipat kami sa probinsya. Ngunit ngayong bumalik na ako sa Maynila, parang may kung anong bumabalik na alaala. Naglakad ako patungo sa gusali ng aming klase. Pinagmamasdan ang mga estudyanteng abala sa kani-kanilang mga gawain. Nang marating ko ang silid-aralan, agad akong umupo sa isang bakanteng upuan sa likuran, tahimik na nagmamasid sa paligid. Sa isang sulok, may isang lalaki na abala sa kanyang laptop. Sandali kong tiningnan ang kanyang mukha, parang pamilyar. Marco? Tanong ko sa aking sarili, hindi ko maiwasang magtaka. Siya nga ba iyon? Sa tagal ng panahon, parang nag-iba na siya, ngunit hindi maikakaila ang mga matang iyon. Lumipas ang ilang minuto bago ko narinig ang pagtawag sa aking pangalan. Lian? Tumayo ang lalaki mula sa kanyang kinauupuan at naglakad papunta sa akin. Hindi ako makapaniwala. Si Marco nga. Tumango siya, ngiting ng ngiti, at ako'y napangiti rin. Lian, ikaw nga, sabi niya, habang yakap-yakap ako ng mahigpit. Isang yakap na kay tagal kong hindi naramdaman. Hindi ko maiwasang maalala ang aming kabataan. Magpinsang matalik, halos magkaibigan sa lahat ng oras. Ngunit isang bagay ang bumabagabag sa akin, isang nakaraang hindi dapat naungkat. Tagal na nating hindi nagkita, sabi ni Marco habang siya'y naupo sa tabi ko. Anong ginagawa mo dito? Nag-enroll ako sa kursong ito, sagot ko, pilit na itinatago ang pag-aalala sa aking mukha. Ikaw, bakit nandito ka? Pareho tayo, sagot niya sabay kindat. Sinadya ko to para makasama ka. Nagulat ako sa sinabi niya, sino nang mag-aakala na magtatagpo kami sa ganitong pagkakataon. Naramdaman ko ang kakaibang init sa kanyang mga mata. May kung anong hindi maipaliwanag na koneksyon ang bumabalot sa amin sa mga sandaling iyon. Habang patuloy ang talakayan ng propesor sa harapan, para bang nag-iba ang paligid. Ang dating malamig na silid ay tila naging mainit. Hindi ko maalis ang tingin ko kay Marco. Sa kabila ng kasiyahan, may isang bahagi sa akin na natatakot sa maaaring mangyari. Namiss kita, bulong ni Marco sa akin. Sapat na ang lakas para marinig ko ngunit hindi ng iba. Hindi ko alam ang isasagot. Ang mga salitang iyon ay tila may daladalang bigat na hindi ko kayang buhatin. Nang matapos ang klase, tinanong niya ako kung gusto kong magkape. Nag-aalangan man, pumayag ako. Sa aming pag-uusap, nagbalik tanaw kami sa mga alaala ng aming kabataan. Mga larong habulan sa bakuran, mga gabing puno ng tawanan, at ang mga lihim na hindi dapat malaman ng iba. Ngunit sa bawat ngiti at halakhak, ramdam ko ang anino ng nakaraan. Isang alaalang pilit kong nililibing sa limot. Alam mo bang, biglang naputol ang kanyang sasabihin nang biglang may tumawag sa kanyang telepono. Nakita ko ang pangalan ng tumatawag sa screen. Si Tita Ana, ang kanyang ina. Napansin ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Nagpaalam siya saglit habang kausap niya ang kanyang ina, napansin ko ang kaba sa kanyang mukha. Nang matapos ang tawag, bumalik siya sa akin na tila ba'y may dalang balita. Lian, seryosong sabi niya, may kailangan tayong pag-usapan. Pagkatapos ng unang araw ng klase, hindi ko maialis ang mga mata ko mula kay Angela. Magpinsan kami, ngunit matagal na kaming hindi nagkikita. Sa katunayan, huli kaming nagkasama noong mga bata pa kami, kaya't halos hindi ko na siya nakilala noong una kong makita. Sa paglipas ng mga taon, nag-iba na siya at hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kaganda ngayon. Nang sumunod na araw, napansin kong may kakaibang kinang sa mga mata niya tuwing magtatagpo ang aming mga tingin. Parang may lihim na siya lang at ako ang nakakaintindi. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kung anong kumukurot sa puso ko tuwing mag-uusap kami. Ang mga simpleng usapan tungkol sa eskwela,
ay nagdadala ng ibang damdamin. At kahit alam kong mali, hindi ko maialis ang kakaibang saya na nararamdaman ko sa tuwing kasama ko siya. Isang araw, nagdesisyon akong yayain siyang mag-aral sa library. Gusto kong malaman kung nararamdaman niya rin ba ang nararamdaman ko. Habang naglalakad kami papunta roon, hindi ko mapigilang mapansin ang amoy ng kanyang shampoo na sumasabay sa hangin. Nang makarating kami sa library, naupo kami sa isang sulok na tahimik. Habang nag-aaral, paminsan-minsan kaming nagkakatinginan at sabay babalik sa aming mga libro, ngunit ramdam ko ang init ng kanyang titig. Naalala mo ba nung mga bata pa tayo? Tanong niya bigla, bumasag sa katahimikan. Oo naman, madalas tayong maglaro sa likod ng bahay ni Lola. Sagot ko habang nakangiti. Ang dami nating kalokohan noon. Tumawa siya ng mahina. Oo, pero ngayon, iba na, di ba? Tumango ako. Oo, iba na nga. Biglang nagseryoso ang kanyang mukha. Alam mo bang matagal na kitang hinahanap? Tanong niya na ikinagulat ko. Palagi kitang hinahanap sa mga reunion ng pamilya pero hindi ka naman pumupunta. Napayuko ako. Pasensya na, may mga bagay lang na hindi ko maiiwan. Ngunit sa totoo lang, iniwasan ko ang mga reunion dahil sa komplikadong relasyon sa aming pamilya. Ngayon, parang pinagsisisihan ko ang mga pagkakataong hindi ko siya nagawang makita. Nagpatuloy ang aming pag-uusap at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, para bang may kung anong bumubuhay sa isang parte ng puso kong matagal nang natutulog. Ngunit alam ko, sa kabila ng lahat, kailangan naming tandaan ang hangganan. Magpinsan kami, hindi ito tama. Ngunit ang puso ko tila may sariling isip. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Isang gabi nagdesisyon akong ipagtapat ito. Tinext ko siya at niyayang magkita sa park na malapit sa eskwelahan. Pumayag siya at sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may kung anong kaba, saya ang sabay na bumalot sa akin. Nang magkita kami, tahimik kaming naglakad papunta sa isang bench. Naupo kami at nagmasid sa mga bituin sa langit. Sa ilalim ng mga kumikislap na bituin, parang nababalot kami ng mahiwagang mundo na kami lang ang nakakaintindi. Angela, panimula ko, binalot ng kaba ang boses ko. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumango siya, hinihintay ang susunod kong sasabihin. Alam kong hindi ito tama, pero sa tuwing kasama kita, nararamdaman kong iba ang lahat. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may espesyal sa pagitan natin. Hindi siya kumibo. Nakatingin lang siya sa akin na parang naguguluhan din sa nararamdaman niya. Sa mga oras na iyon, parang tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot niya, ngunit ramdam ko na kailangan kong malaman ang totoo. Maya-maya, bumasag siya ng katahimikan. Alam ko, Aniya, alam kong mali ito, pero nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo. Nagulat ako sa kanyang pag-amin. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Sa kabila ng lahat, hindi namin maaaring ipagpatuloy ito. Ngunit bakit ganito ang nararamdaman namin? Habang bumabalik kami sa dormitoryo, hindi ko maiwasang isipin ng mga maaaring mangyari. Alam kong mali ito, pero sa puso ko, tila hindi ko kayang isuko ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang simpleng pagkikita namin muli sa klase ay nauwi sa isang komplikadong sitwasyon na puno ng damdamin. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga paano kung at ano ang susunod. Sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano tatapusin ang kwentong ito. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang damdaming ito ay hindi basta-basta mawawala. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, dumating ang isang mensahe sa aking telepono. Galing ito kay Angela. Binuksan ko ito at nabasa ang mga katagang, kailangan nating mag-usap, may nalaman ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sa puntong iyon, alam kong may paparating na hindi ko inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, nagiging mas komplikado ang sitwasyon sa pagitan namin ni Daniel.
Sa tuwing magkakasalubong ang aming mga mata sa loob ng klase, tila may kuryenteng dumadaloy sa hangin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Ang mga simpleng nangiti niya, ang mga biro na sinasabi niya, lahat ito ay may kahulugan na hindi ko maalis sa aking isip. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong mali ito. Kami ay magpinsan, at ang damdaming ito ay hindi dapat umusbong. Isang araw, habang nakaupo kami sa bench sa gilid ng campus matapos ang klase, hindi ko napigilang itanong sa kanya ang bumabagabag sa akin. Daniel, ano ba talaga ang nararamdaman mo? Para bang may iba sa mga tingin mo sa akin? Tumitig siya sa akin at sa mga mata niya nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang kinakatakutan, pag-ibig. Hindi ko alam kung paano ito nangyari pero hindi ko rin kayang itago pa. Mahal kita, Andrea. Hindi bilang isang pinsan, kundi higit pa doon. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Para bang bumagsak ang langit sa akin. Alam kong nararamdaman ko rin ang parehong bagay, ngunit paano namin ito haharapin? Ang puso ko ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang kanyang pag-amin. Daniel, hindi tama ito, sabi ko, kahit pa binalot ng sakit ang puso ko sa bawat salitang lumabas sa aking bibig. Pareho nating alam na hindi ito dapat mangyari. Ngunit hindi siya natinag. Andrea, alam kong hindi ito madali, pero hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang talikuran ka. Magulo ang isip ko. Ang puso ko ay nais sumigaw ng pagsang-ayon, ngunit ang utak ko ay patuloy na nagbababala sa akin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, may bahagi ng puso ko na pumipintig sa ideya ng pagmamahalan namin ni Daniel. Sa mga susunod na araw, tila naging mas mahirap ang bawat sulyap, ang bawat ngiti. Hindi ko na alam kung paano ko pa kayang magpanggap na wala akong nararamdaman para sa kanya. Ang mga araw ay naging linggo at unti-unti mas naging malapit kami ni Daniel. Sa tuwing kami ay magkasama, nararamdaman ko ang kaligayahan na hindi ko pa nararanasan sa iba. Ngunit sa likod ng mga ngiti, alam kong may mga mata na nagmamasid, mga mata na maaaring makasira sa lihim na nararamdaman namin. Isang araw, habang kami ay nasa library, nagulat kami nang biglang lumapit ang isa sa aming mga kaklase, si Carla. Uy, Andrea, Daniel, ang sweet niyo. Dapat ba kaming magselos? Biro niya, ngunit sa ilalim ng mga salita niya, naramdaman ko ang bahid ng pagdududa. Nagkatinginan kami ni Daniel at sa mga mata niya, nakita ko ang takot. Hindi kami dapat mabisto. Agad kong pinawi ang topic, ngunit alam kong hindi ito ang huli. Kailangan naming mag-ingat. Habang papalapit ang semestral break, nagdesisyon kaming lumayo muna sa isa't isa. Alam namin pareho na kailangan naming magpahinga mula sa komplikadong sitwasyon, kahit pa mahirap ito. Sa mga araw na hindi kami nagkikita, lalo kong nararamdaman ang pagkawala niya. Ngunit alam kong ito ang tama. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Daniel. Andrea, kailangan kong makipag-usap sa iyo. May nalaman akong bagay na maaaring makasira sa atin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko ang kaba sa kanyang boses. Nagkita kami sa park malapit sa aming bahay at doon niya ipinahayag ang kanyang natuklasan. Andrea, may kumakalat na balita sa buong campus. Ang sabi nila, may lihim tayong relasyon. Nanghina ang mga tuhod ko sa narinig. Sino ang nagpakalat? Paano ito nangyari? Alam kong hindi kami dapat magpakita ng kahinaan, ngunit hindi ko maiwasang matakot. Anong gagawin natin, Daniel? Hindi natin kayang harapin ito. Hinawakan niya ang kamay ko. Pinapakita ang suporta at pagmamahal na nararamdaman niya. Andrea, kung kailangan nating itigil ito, gagawin natin. Pero hindi ko kayang mawala ka. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kaunting ginhawa sa mga salita niya. Ngunit alam ko na ang problema ay mas malaki pa sa amin. Kailangan naming magdesisyon at ang desisyong ito ay maaaring magpabago sa lahat.
Sa gabi ding iyon, umuwi akong puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin ni Daniel. Ngunit sa likod ng aking isip, alam ko na ang pagmamahalan namin ay higit pa sa anumang balakid. Isang pagmamahalan na maaaring hindi maunawaan ng iba, ngunit alam kong totoo. Habang nakahiga ako sa kama, iniisip ang mga susunod na hakbang. Bigla kong naalala ang isang bagay na maaaring makapagligtas sa amin. Isang lihim na matagal nang nakatago sa aming pamilya. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Sa aking pag-iisip, naisip ko ang twist na ito, ang huling pag-asa na maaari naming kapitan. Ngunit paano ko ito ipapahayag kay Daniel? Paano ko siya bibigyan ng pag-asa sa gitna ng aming pagdududa at takot? At sa aking pag-iisip, natulog akong puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng aking isip, may pag-asa pa rin, isang pag-asa na maaaring magbigay liwanag sa aming sitwasyon. Hindi ko inasahang magiging ganito komplikado ang lahat. Ang simpleng pagkikita sa klase ay nagdala ng isang bugso ng emosyon na hindi ko inakalang mararanasan ko. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng proyekto, isang pares na aktibidad na kailangan naming tapusin. Ngunit ang bawat oras na magkasama kami ni Leia, ang aking pinsan, ay tila isang misteryosong paglalakbay pabalik sa mga alaala ng kabataan. Alam kong mali ito. Ang damdamin na tila unti-unting bumabalot sa amin ay labag sa lahat ng panuntunan ng lipunan. Ngunit paano mo ba pipigilan ang isang damdaming tila isinumpa ng tadhana? Sa bawat oras na magkasama kami, ang mundo ay tila nagiging mas maliit at ang mga tawa at kwento ng nakaraan ay bumabalik. Pinupuno ang silid ng isang hindi maipaliwanag na init. Nagpasya kaming magtipon sa library pagkatapos ng klase upang matapos agad ang proyekto. Ang aming mga upuan ay magkatabi at habang abala kami sa pagsusulat at pagbuo ng mga ideya, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata na tumitingin sa akin sa mga sandaling hindi niya napapansin. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang sinag na nagbibigay ng init na tila hindi ko kayang talikuran. Naalala mo pa ba noong bata pa tayo? Laging tayong dalawa ang laging magkatambal sa lahat ng mga laro? Tanong niya sa akin habang nagtatala siya ng mga ideya. Oo, paano ko makakalimutan? Lagi mong sinasabi na ako ang pinakamatapat mong kakampi. Sagot ko habang pilit kong itinatago ang nangiti sa aking mga labi. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng mga alaalang ito, may isang parte sa akin ang natatakot. Paano kung may makaalam sa nararamdaman kong ito? Paano kung malaman ng aming pamilya? Ang mga tanong na ito ay tila isang mabigat na ulap na laging nakasunod sa akin. Habang lumalalim ang gabi, napagdesisyonan naming kumain muna sa malapit na cafeteria. Habang naglalakad kami papunta roon, napansin kong tumahimik si Leia. Ang dati niyang masiglang kwento ay napalitan ng tahimik na pag-iisip. Leia, may iniisip ka ba? Tanong ko, pilit na sinisira ang katahimikan. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Isang halo ng kaba at pag-asa. May gusto sana akong aminin sa'yo, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit pakiramdam ko ay mababago nito ang lahat. Ano yon? Tanong ko, ipinapakita ang tapang na tila nawawala. Luminga siya sa paligid, sinigurado munang wala kaming ibang kasama. Alam kong mali ito at alam kong dapat hindi ko ito nararamdaman. Pero hindi ko kayang itago pa. Mahal kita, pero hindi bilang pinsan. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat na dumapo sa akin. Alam kong may nararamdaman din ako para sa kanya, ngunit ang marinig ito mula sa kanya ay ibang-iba. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, takot ba o saya? Ngunit isa lang ang tiyak. May isang bagay na malaki ang magbabago.
Habang sinusubukan kong mag-isip ng sasabihin, biglang dumating si Mark, ang kaibigan namin mula sa klase. "Oh, nandito pala kayo. Hinahanap ko kayo kanina. May gusto sana akong itanong tungkol sa proyekto." Ang kanyang pagdating ay isang matinding gulo sa sitwasyon. Hindi ko alam kung matutuwa ako na naantala ang usapan namin ni Leia o manghihinayang dahil hindi ko nasagot ang kanyang pag-amin. Pero sa likod ng lahat ng ito, isang katanungan ang bumabalot sa akin. Ano ang mangyayari kapag natapos na ang gabing ito? Habang nag-uusap kami ni Mark tungkol sa proyekto, naramdaman kong tila may isang pader na bumangon sa pagitan namin ni Leia. Parang may isang hindi nakikitang hadlang na pilit kaming pinaglalayo kahit pa nasa iisang mundo lang kami. Nang maghiwalay kami ni Leah ng gabing iyon, hindi ko maiwasang isipin kung saan tutungo ang lahat ng ito. Alam kong hindi kami pwedeng magpatuloy, ngunit paano mo pipigilan ang isang damdamin na tila isinulat na sa mga bituin? Habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong may mensahe akong natanggap sa aking telepono. Galing ito kay Leia. Binuksan ko ito at nandoon ang mensahe niyang nagpatigil sa aking mga hakbang. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ito, pero handa akong lumaban para sa nararamdaman ko. Sana ikaw din. At sa puntong iyon, alam kong nasa akin ang desisyon. Ang tanong ay, handa ba akong harapin ang lahat ng maaaring mangyari para sa akin at kay Leia? Sa loob ng ilang linggo, tila naging normal na ang takbo ng aming buhay sa loob ng silid-aralan. Nagpapatuloy ang mga leksyon, ang mga guro ay walang tigil sa pagtuturo, at ang mga estudyante ay abala sa kani-kaniyang gawain. Subalit sa kabila ng tila ordinaryong pagdaloy ng oras, may hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan namin ni Carlo, ang pinsan kong matagal kong hindi nakita. Simula nang muli kaming magkita sa klase, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan namin. Sa bawat tingin, sa bawat ngiti, at sa bawat simpleng pag-uusap, nararamdaman ko ang paglalim ng aming relasyon. Sa isang banda, ito ay parang bumabalik sa masasayang alaala ng pagkabata. Ngunit sa kabilang banda, may bahagi ng aking puso na nagsasabing hindi ito tama. Paano kung malaman ng ibang tao ano ang sasabihin nila? Isang araw, pagkatapos ng klase, nagdesisyon akong umuwi ng mas maaga. Alam kong may pagsusulit kinabukasan, kaya't nais kong mag-aral ng masinsinan. Ngunit nang maglakad na ako palabas ng paaralan, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Si Carlo. "May oras ka ba?" Tanong niya, tila may pag-aalala sa kanyang tinig. Kahit hindi ko man aminin, may bahagi ng aking puso na nagnais na makasama siya. "Para saan?" Tanong ko, pilit na itinatago ang excitement sa aking boses. "May gusto lang akong ipakita sa iyo," tugon niya, sabay ngiti na tila may misteryo. Naglakad kami papunta sa likod ng paaralan, sa lugar kung saan madalas naming pinupuntahan noong bata pa kami. Isang maliit na hardin, punong-puno ng mga bulaklak na nagtatago sa likod ng mga malalaking puno. Sa tuwing nagtatago kami rito noon, pakiramdam namin ay kami ang hari at reyna ng sariling kaharian. Nang makarating kami, naupo kami sa ilalim ng isang malaking puno, pareho kaming tahimik. Minsan, ang katahimikan ang nagsasalita para sa amin, mas malakas pa kaysa sa mga salitang binibitawan. "Naalala mo pa ba yung mga araw na nagtatago tayo rito?" Tanong niya habang nakatingin sa akin. "Oo, parang kahapon lang," sagot ko habang bumabalik sa alaala ang saya ng aming pagkabata. "Alam mo," sabi niya, "hindi ko akalaing magkikita ulit tayo sa ganitong paraan." "Ni ako rin," tugon ko, at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga di nasasambit na mga salita. Sa ilalim ng lilim ng puno, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa aking kamay. Hindi ko alam kung bakit.
ngunit hindi ko na tinanggal ang aking kamay. Sa halip, naramdaman ko ang kakaibang kuryente na dumadaloy sa aming mga palad. May kung anong bumubulong sa aking isipan na hindi ito dapat. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang lahat ng lohika ay tila naglahong parang bula. Ang tanging naririnig ko ay ang pintig ng aking puso, ang boses ng damdamin na matagal nang kinikimkim. Alam mo bang, hindi dapat ganito? Tanong ko, tila may pag-aalala sa aking tinig. Oo, alam ko, sagot niya, ngunit hindi niya binitawan ang aking kamay. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang kanyang hawak. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko kung paano ang mundo ay tila nagiging mas mabagal. Ang mga bulaklak sa paligid ay parang naglalambing. Ang hangin ay tila sumasayaw at ang lahat ng bagay sa paligid ay nagiging bahagi ng aming sariling mundo. Ngunit sa kabila ng tila perpektong sandali, isang malakas na tunog ang bumalikwas sa katahimikan. Isang cellphone ang nagring, ang tunog nito ay parang kampanilya na nagpabagsak sa aming sariling kaharian. Kinuha ni Carlo ang kanyang cellphone mula sa bulsa at nang makita ang pangalan sa screen, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Si tita, sabi niya, sabay tingin sa akin na puno ng kaba. Kailangan kong sagutin to. Tumayo siya at lumayo ng bahagya, ngunit hindi pa rin nawawala ang tensyon sa kanyang mga mata. Sa bawat segundo, nararamdaman ko ang unti-unting paglayo ng aming mundo. Ako'y naiwan sa ilalim ng lilim ng puno. Ang kamay ko'y malamig na walang hawak. Sa kanyang pag-uusap sa telepono, narinig ko ang ilang piraso ng salitang bumubuo sa isang mas malaking palaisipan. O, tita, kasama ko siya. Hindi kami nag-aaral ngayon sa likod ng paaralan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Alam kong hindi lang simpleng pag-uusap ang nagaganap, kundi may mas malalim na dahilan kung bakit siya tinawagan. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik siya sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May kailangan tayong pag-usapan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na magiging pareho ang lahat. Ang mga bulaklak sa paligid ay tila nagkulay abo. Ang hangin ay tila nagbago ng direksyon. At ang kaharian naming dalawa ay unti-unting naglaho. Sa ilalim ng lilim ng puno, isang sikretong pag-ibig ang nagbabadya ng pagsubok na hindi namin inaasahan. Ang aming relasyon ay tila naging isang palaisipan na naghihintay ng tamang sagot. Ngunit handa na ba kaming harapin ang mga katotohanan na dala ng aming piniling landas? Isang linggo na ang lumipas mula ng maganap ang hindi inaasahang pagtatagpo namin ni Adrian sa classroom na iyon. Isang linggong puno ng mga lihim na sulyap, mga ngiting tila may ibig sabihin ngunit walang salitang marinig, at mga pusong hindi mapalagay sa tuwing magkasama kami sa iisang silid. Hindi ko pa rin lubos maisip na pagkatapos ng mahabang panahon ay muli kaming nagtagpo sa ganitong sitwasyon. Ang magulo at masalimuot na nakaraan sa pagitan ng aming pamilya ay tila isang multong patuloy na sumusunod sa amin. At ngayon, sa kabila ng lahat, narito kami, sa iisang klase, sa parehong paaralan. Nang araw na iyon, nagdesisyon akong maglagi sa silid-aklatan sa oras ng tanghalian upang makapag-aral at makaiwas na rin sa mga tanong ng aming mga kaklase tungkol sa kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Adrian. Dala-dala ko ang aking mga libro at notebook. Pumwesto ako sa isang tahimik na sulok at nagsimulang magbasa. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman kong may presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. "Can I join you?" Tanong ni Adrian na tila walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Tumango lamang ako at itinuro ang bakanting upuan sa aking tabi. Tumabi siya sa akin at sa isang iglap, ang ingay ng silid-aklatan ay tila naglaho. Naiwan ang tanging tunog ng aming paghinga.
Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa aming proyekto sa asignaturang kailangan naming tapusin. Nagbabaka sakaling makalimutan ang mga komplikasyon sa pagitan namin. Ngunit habang tumatagal, hindi ko maikakaila na may bahagi sa akin na natutuwang muli kaming magkasama, kahit na alam kong mali ito. Naalala mo pa ba nung bata pa tayo? Palagi tayong nagtatago sa likod ng bahay ni Lola para lang maglaro? Tanong ni Adrian, may halong nostalgia sa kanyang boses. Oo, paano ko makakalimutan iyon? Sagot ko. Parang kahapon lang, ngunit napakarami nang nagbago. Napabuntong hininga siya. Sana pwede nating ibalik ang dati. Sana pwede nating kalimutan ang lahat ng naghiwalay sa atin. Sadyang mahirap ang aming sitwasyon. Minsang naging malapit ang aming mga pamilya, ngunit dahil sa isang hindi pagkakaintindihan at alitan sa mana, unti-unting naputol ang ugnayan. Kami ni Adrian, nagkasundo na ituring ang isa't isa na parang magkapatid. Ngunit ngayong kami nagkita muli, tila may kakaibang damdaming umusbong, isang damdaming hindi namin inaasahan at higit sa lahat, hindi dapat. Habang pinag-uusapan ang aming kabataan, napansin kong nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Nagkaroon ng seryosong anyo ang kanyang mukha at sa isang iglap, bumalik siya sa kasalukuyan. May kailangan kang malaman, sabi niya habang nakatitig sa akin ng diretso. Alam kong ito'y hindi inaasahan pero hindi ko na kayang itago pa. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Ano iyon? Tanong ko, kinakabahan sa maaaring isagot niya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Noong isang araw, habang naglalakad ako pauwi, may nakita akong isang lalaking nagpapalakad-lakad malapit sa bahay ninyo. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya doon at nagulat ako sa sinabi niya. Isa raw siyang pribadong investigador at may nag-utos sa kanya na alamin ang lahat tungkol sa iyo. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Ano? Sino ang nag-utos sa kanya? Yun nga ang hindi ko alam, sagot ni Adrian. Pero hindi ba't nakakabahala iyon? Bakit may mag-iimbestiga sa'yo? Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. May bahagi sa akin na nagsasabi na baka may kinalaman ito sa alitan ng aming pamilya, ngunit hindi ko rin maalis sa isip kung may mas malalim pang dahilan. Anong gagawin natin? Tanong ko, umaasang may maipanukala siyang solusyon. Ngumiti siya, ngunit may bahid ng pag-aalala. Hindi ko alam, pero ayokong may mangyaring masama sa'yo. Siguro, kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa kakaibang pakiramdam na dulot ng kanyang pag-aalala. Salamat, Adrian. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Tumango siya, ngunit bago pa man kami makapag-usap pa ng mas mahaba, isang pamilyar na boses ang pumukaw sa aming atensyon. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Tanong ng aming guro. Nakatayo sa tabi ng aming mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Natigilan kami at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang malamig na dampi ng panganib na nagbabadyang sumalubong sa amin. Sa mga oras na iyon, hindi ko pa rin lubusang maunawaan ang mga nangyayari sa pagitan namin ni Clara. Parang kahapon lang nang muli kaming magkita sa loob ng silid-aralan na puno ng mga estrangherong mukha. Sino ba ang mag-aakala na ang batang babaeng minsang kalaro ko sa likod ng aming bahay sa probinsya ay siya ring magiging kapareho kong estudyante sa universidad na ito. Habang naglalakad ako papunta sa klase namin sa literature, hindi ko maiwasang bumalik sa mga alaala ng aming kabataan. Lagi siyang nakangiti, palaging masayahin at puno ng pangarap. Ngunit ngayon, tila may nabago sa kanya. Sa bawat ngiti niya, may bahid ng misteryo at lungkot na hindi ko mawari. Ganoon din kaya ang nakikita niya sa akin? Pagpasok ko sa silid, nakita kong nakaupo na si Clara sa likuran, tahimik,
at tila malalim ang iniisip. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. "Hey Clara," bati ko, sinusubukang gawing kaswal ang tono ng boses ko. Bumaling siya sa akin at ngumiti, pero ngayon, kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mga mata. "Hey, Leo," sagot niya. "Kumusta ang weekend mo?" "Okay naman," sagot ko. "Nagkasama kami ni na mama at papa. Ikaw?" Saglit siyang natigilan, parang may iniisip ng malalim. "Okay lang din," maikli niyang tugon. Alam kong may hindi siya sinasabi, pero nagpasya akong huwag nang mag-usisa. Kung handa siyang ibahagi, kusa niya itong gagawin. Nagsimula na ang klase at sa kabila ng mga talakayan, hindi ko maiwaglit sa isipan ko si Clara. Sinasabi ng mga tao na bawal ang pag-ibig sa pagitan ng magpinsan. Pero paano kung ito na ang tadhana? Paano kung may iba pang plano ang kapalaran para sa amin? Pagkatapos ng klase, nagdesisyon akong yayain siyang magkape. "Clara, gusto mo bang magkape muna? Maraming dapat ipag-celebrate tulad ng pagkikita natin ulit." Aloko. Ngumiti siya ng mas maluwag kaysa kanina. "Sige Leo, kailangan ko rin ng break." Habang papunta kami sa paborito kong coffee shop malapit sa universidad, hindi ko mapigilang mapansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Parang ang paligid namin ay nagiging background lamang sa isang pelikula kung saan kami ang bida. Pagupo namin sa isang sulok ng shop, saka ko lamang naramdaman ang bigat ng mga tanong na matagal ko nang nais itanong. "Clara," simula ko, "naaalala mo ba noong mga bata pa tayo? Lagi tayong naglalaro sa likod ng bahay ni Lola. Naaalala ko pa nga yung araw na nahulog ka sa puno dahil sa kakulitan mo." Ngumiti siya pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "O, Leo, hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Lagi kitang pinahihirapan pero hindi mo ako pinababayaan." Sa kabila ng kanyang nangiti, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. May mga tanong na bumabagabag sa akin pero parang may pader na nakaharang sa pagitan namin. "Clara, may gusto sana akong itanong." Bigla kong sambit. "Bakit parang laging may bumabagabag sa'yo? Kung may problema ka, nandito lang ako." Saglit siyang tumahimik, tinitigan ang kape sa kanyang tasa. "Leo, may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero, salamat. Salamat sa pagiging nandiyan." Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung bakit parang may hindi siya masabi. Pero hindi ko rin alam kung handa akong marinig ito. "Clara, alam mo namang nandito lang ako." Ulit ko. Ngumiti siya at sa wakas parang may liwanag sa kanyang mga mata. "Salamat Leo, alam ko." Nagpatuloy ang usapan namin sa mga payak na bagay, mga pangarap at mga plano sa hinaharap. Ngunit habang nagkukwentuhan, hindi ko maiwasang mapansin ang isang lalaking pumasok sa coffee shop. May kakaiba sa kanyang presensya. Tila ba nakatingin siya sa amin mula sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paranoia lang ito o may mali talaga. Nang paalis na kami ni Clara, napansin kong sinusundan kami ng lalaki. Mabilis ang tibok ng puso ko at hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. "Clara," bulong ko, "napapansin mo ba yung lalaking iyon? Parang kanina pa siya nakatingin sa atin." Nakita kong natigilan siya at may bakas ng takot sa kanyang mukha. "Leo, kailangan na nating umalis," pabulong niyang sagot. Habang lumalabas kami ng shop, ramdam ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Ngunit sa kabila ng lamig, hindi ko maalis ang mainit na kaba sa aking dibdib. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila kilala siya ni Clara? Sa kabila ng mga katanungan, nagpatuloy kami sa paglalakad, hindi sigurado sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam kong sa pagkakataong ito, may nabubuong lihim na kailangang mabunyag. At ang lihim na ito ay maaaring ang magiging dahilan ng pagbabago ng lahat. Hindi ko inaasahan ang nararamdaman ko nang makita ko si Marco sa klase. Pagkatapos ng napakahabang panahon, narito siya, nakaupo sa tapat ng aking upuan. Hindi ko alam kung paano ko siya babatiin
o kung dapat ko ba siyang lapitan. Magkaiba ang sitwasyon namin ngayon kumpara noong mga bata pa kami. Noon, marami kaming oras para sa isa't isa, pero ngayon, tila may pader na humahati sa amin. Marco? Bulong ko, hindi sigurado kung siya nga ba ito. Napatingin siya sa akin at nagkaroon ng bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Andrea, sagot niya, tila nag-uumapaw ang kanyang tinig sa pag-alala. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Nagtataka ako kung paano siya nagbago. Lalong tumingkad ang kanyang mga mata at mas matangkad na siya kumpara sa huli naming pagkikita. Parang kahapon lang nang maglaro kami sa ilalim ng puno sa bakuran ng aming lola. Ngayon, narito kami sa loob ng isang silid-aralan, tila may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, sinusubukang panatilihin ang aking boses na kaswal. Nag-transfer ako dito, hindi ko alam na dito ka pala nag-aaral, sagot niya habang nag-aayos ng kanyang gamit sa mesa. Nakatitig ako sa kanya, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Muli kong naalala ang aming pagkabata kung paano kami naging magkasangga sa lahat ng bagay. Pero hindi ko maalis sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ng aming pamilya na hindi kami dapat maging higit pa sa magpinsan. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kilig. Sa kabila ng mga babala ng aming pamilya, hindi ko maipagkakaila ang espesyal na koneksyon namin ni Marco. Nagtataka ako kung pareho kami ng nararamdaman o kung ako lang ang nakadarama nito. Sa kalagitnaan ng usapan dumating ang aming guro at nagsimula ang klase. Sinubukan kong mag-focus pero hindi ko maialis ang aking atensyon kay Marco. Pansin ko rin na paminsan-minsan ay napapatingin siya sa akin na para bang may nais siyang sabihin pero pinipigilan niya. Pagkatapos ng klase, nagpasya kaming sabay na lumabas ng silid. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang nasa puso ko o kung dapat ko ba itong sabihin. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng tamang salita, siya na ang nagsimula. Andrea, gusto kitang makausap ng masinsinan, sabi ni Marco habang naglalakad kami sa koridor. Tumango ako, bagaman may kaba sa dibdib ko. Saan tayo pupunta? Sa lumang silid-aklatan. Alam kong madalas ka roon, sagot niya. Tahimik kaming naglakad papunta sa lumang silid-aklatan. Pagdating namin doon, halos walang tao. Ang lugar na ito ang aking tanggulan tuwing kailangan kong mag-isip. Ngayon, tila ito rin ang magiging saksi sa isang mahalagang pag-uusap. Pag-upo namin sa isang sulok, tumingin siya sa akin ng diretso. Andrea, alam kong may mga sinasabi ang pamilya natin tungkol sa pagiging magpinsan natin, pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang mga salita niya ay parang musika sa aking pandinig, pero alam ko ring komplikado ang sitwasyon namin. Marco, ako rin, pero paano natin haharapin ito? Tumingin siya sa akin, puno ng pag-asa. Andrea, hindi ko alam ang sagot, pero alam kong kaya natin itong pag-usapan at hanapan ng paraan. Bago ko pa man masabi ang aking sagot, biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Isang estudyante ang pumasok, mukhang nagmamadali. Hindi ko siya kilala, pero halata sa mukha niya ang pagkataranta. Napatingin siya sa amin at tila may nasaksihan siyang hindi niya inaasahan. Pasensya na, pero kailangan ko kayong iwan, sabi ng estudyante, bago muling lumabas ng silid-aklatan. Nagkatinginan kami ni Marco, parehong nagtataka kung ano ang nangyari. Ngunit sa loob ko, alam kong may paparating na pagbabago. Ang pag-uusap na ito ay simula lamang ng isang mas komplikadong yugto sa aming buhay. Habang naglalakad kami palabas ng silid-aklatan, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano nga ba ang kahulugan ng mga tingin ni Marco? At sino ang estudyanteng iyon na tila nagbigay babala sa amin? Sa kabila ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari, nararamdaman kong may paparating na bagyo sa aming relasyon. Dumating kami sa puntong kailangan naming magdesisyon. Tatanggapin ba namin ang aming nararamdaman o susunod kami sa kagustuhan ng aming pamilya? Ngunit isang bagay ang sigurado,
hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Sa pagtatapos ng araw na iyon, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano umikot ang aking mundo mula nang muling magtagpo ang aming mga landas ni Clara. Ang pagpasok sa bagong semester na ito ay tila isang ordinaryong karanasan lamang. Ngunit ang pagkakatuklas na kami, magkaklase pala ay nagdala ng bagong sigla at kaba sa aking dibdib. Wala sa hinagap ko na ang magpipinsang-minsang naglalaro sa ilalim ng malamlam na ilaw ng probinsya ay muling magkakasama sa isang silid-aralan at sa ganitong kakaibang sitwasyon. Sa mga unang araw, pilit naming itinatago ang aming pagkakakilanlan bilang magpinsan. Nagkakahiyaan pa kami at marahil ay dahil na rin sa takot na baka husgahan kami ng mga kaklase. Pero habang tumatagal, wala na kaming magawa kundi aminin ang katotohanan sa aming mga kaibigan na kaming dalawa ay hindi lamang magkaklase kundi magkadugo rin. Nakakatawang isipin na sa aming pagtatapat, lalo lang kaming naging tampulan ng tukso. Uy, bagay kayo! Ang birong madalas naming marinig at ang mga ngiti sa mga labi ng aming mga kaibigan ay tila may ibang kahulugan. Habang lumilipas ang mga araw, hindi ko maiwasang mapansin kung paano nag-iba ang pakikitungo ko kay Clara. Sa kabila ng aming pagiging magpinsan, may kung anong lihim na nag-uudyok na mas higit pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Napakabilis ng tibok ng puso ko sa tuwing magtatama ang aming mga mata at ang bawat anggiti niya ay tila nag-iiwan ng ningas sa aking damdamin na hindi ko maipaliwanag. Isang hapon, habang kami abala sa paggawa ng proyekto sa silid-aklatan, napansin ko ang pananahimik ni Clara. Karaniwan siyang madaldal at puno ng kwento, pero ngayon tila may bumabagabag sa kanya. Clara, okay ka lang ba? Tanong ko, pilit sinisilip ang kanyang iniisip. Miko, aniya, sabay buntong hininga. May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Nagulat ako sa bigat ng kanyang boses. Ano yon? Alam mo bang, kahit noon pa, hindi ko maiwasang magtanong kung bakit parang espesyal ang turing ko sa'yo. Tumigil siya sandali, tila nag-iisip kung paano itutuloy ang kanyang sasabihin. Hindi ko alam kung tama to, pero parang may nararamdaman akong higit pa sa pagiging magpinsan. Para akong sinampal ng malamig na hangin. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon. Sa totoo lang, may bahagi ng sarili ko na natutuwa dahil sa wakas ay nailahad na rin niya ang kanyang nararamdaman. Pero kasabay nito, may bigat din sa aking dibdib. Alam kong mali iyon at ang komplikasyon ng aming sitwasyon ay tila isang balakid na mahirap lampasan. Baka naman nalilito ka lang, Clara. Sagot ko, pilit pinapakalma ang sarili. Alam mo namang magpinsan tayo. Maraming tututol kung sakali. Ngumiti siya pero baka sa kanyang mga mata ang lungkot. Oo nga pero ang hirap itanggi ng nararamdaman ko, Miko. Pilit kong inilihis ang usapan. Siguro kailangan lang nating mag-focus sa studies natin ngayon. Mahirap kung may ibang bagay tayong iniisip. Tumango siya, ngunit alam ko sa puso ko na hindi pa ito ang katapusan ng aming pag-uusap. May mga bagay na hindi basta-basta nawawala at ang nararamdaman naming iyon ay isa na marahil sa mga iyon. Habang pauwi, hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung talagang hindi namin kayang labanan ang aming nararamdaman? Paano kung ang pagkikita naming muli ay hindi lamang nagkataon, kundi isang senyalis ng mas malalim na koneksyon na hindi namin kayang ipaliwanag? Pagdating ko sa bahay, agad akong tinawag ni Mama. Miko, may sulat para sa'yo. Aniya, sabay abot ng isang sobre. Kinuha ko ito at binuksan ng may halong pagtataka. Ang sulat ay mula sa aming lolo sa probinsya na matagal na naming hindi nakakausap. Miko, Clara, ang bungad ng liham. May isang bagay akong hindi ko nasabi sa inyo noon. Mahalagang malaman ninyo ito ngayon. Agad akong kinabahan. Anong bagay kaya ang kailangang malaman naming dalawa ni Clara? Sa pagbasa ko sa huling bahagi ng liham,
para akong nawala ng hangin. Ang mga salitang nabasa ko ay tila punyal na tumarak sa aking puso. Nais kong malaman ninyo na hindi kayo tunay na magpinsan. May lihim na itinago ang ating pamilya sa matagal na panahon. Napatigil ako, hawak-hawak ang liham ng may panginginig. Paano kung ang lihim na ito ang magbibigay daan para sa amin ni Clara? Ngunit paano rin kung lalo nitong guluhin ang lahat? Sa isang iglap, nagbago ang lahat ng aking nalalaman. Isang katotohanang magdadala sa amin sa isang bagong yugto ng aming buhay. Sa wakas natapos ang mahabang bakasyon at bumalik na ako sa paaralan. Ang amoy ng bagong libro at ang ingay ng mga estudyanteng sabik na muling makipagkita sa kanilang mga kaibigan ay tila musika sa aking pandinig. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang puso ko ay kinakabahan. Matagal na ang huli naming pagkikita ni Lucas, ang pinsan kong matagal ko nang hindi nakikita. Simula nang lumipat siya sa ibang lugar kasama ang kanyang pamilya, halos 5 taon na ang lumipas. Sabi ng nanay ko, nag-enroll daw siya sa parehong paaralan at nabalitaan kong sa parehong klase pa kami. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. May bahagi ng puso ko na natutuwa dahil sa wakas makikita ko na ulit siya. Ngunit may bahagi rin na hindi mapalagay. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang nararamdaman ko. May kakaiba kasing namamagitan sa amin ni Lucas, isang bagay na hindi namin maamin kahit sa aming sarili. Pagpasok ko sa silid-aralan, agad kong naramdaman ang malamig na hangin mula sa aircon. Gaya ng dati, umupo ako sa pinakasulok na bahagi ng silid. Palaging doon ako nauupo, hindi dahil sa gusto kong magtago, kundi dahil mas komportable ako roon. Isa-isa nang nagdatingan ang mga kaklase ko at masaya kaming nagkumustahan. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang maghanap sa paligid ng pamilyar na mukha ni Lucas. Nang bumukas ang pinto, sabay-sabay kaming napalingon at doon ko siya nakita. Hindi ko maipaliwanag ang damdaming bumalot sa akin. Hindi na siya ang batang Lucas na kilala ko dati. Mas matangkad na siya at mas nagmature ang itsura. Pero ang kanyang mga mata, ang lagi kong naaalala, ay hindi nagbago. Lumapit siya sa akin, may ngiti sa kanyang mga labi. "Hi Mia," bati niya. "Lucas," sagot ko, pilit kong pinipigilan ang aking kaba. "Kamusta ka na?" "Okay naman," sabi niya. "Ikaw, kamusta?" "Mabuti naman," sagot ko, ngunit hindi ko mapigilang mapansin ang kakaibang titig sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano iyon, pero parang may gustong ipahiwatig. Lumipas ang buong araw na magkasama kami sa klase. Sa bawat oras na magkasama kami, parang may bumabalot na tensyon sa pagitan naming dalawa. Parang may mga hindi sinasabing salita, mga damdaming pilit na itinatago. Nang matapos ang klase, nagpasya kaming kumain sa paborito naming lugar, isang maliit na kainan malapit sa paaralan. Habang naglalakad kami, napansin kong parang may nais sabihin si Lucas. "Mia," sabi niya sa wakas, "may gusto akong sabihin sa'yo." Tumigil ako at humarap sa kanya. "Ano yon, Lucas?" Tanong ko, pilit na tinatago ang kaba sa aking boses. "Alam mo, matagal ko nang iniisip ito," sabi niya, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. "Pero simulat sa pool nararamdaman ko na ang bagay na ito." "Ano yon?" Tanong ko, hinihintay ang kanyang susunod na salita. Parang, parang hindi ko kayang itago pa. "Mahal kita, Mia." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Alam kong mali ito, alam kong hindi dapat. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko na sumasang-ayon sa kanya. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang may tumunog sa aking telepono. Isang mensahe mula sa aking ina. "Mia, kailangan mong umuwi agad. May nangyari." Napatingin ako kay Lucas, kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Ano yon?" tanong niya. "Hindi ko alam," sagot ko. "Pero kailangan kong umuwi."
Habang nagmamadali akong umuwi, hindi ko mapigilang isipin ang mga huling salita ni Lucas. Mahal niya ako. At sa kabila ng lahat, alam kong may bahagi ng puso ko na mahal din siya. Pero paano na ang aming pamilya? Paano na ang mga posibleng problema na dala ng damdaming ito? Pagdating ko sa bahay, nakita ko agad ang aking ina na nag-aalala. Mia, sabi niya, kailangan nating mag-usap. Kinabahan ako, ano kaya ang mangyayari? Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko alam kung paano haharapin ang damdamin ko para kay Lucas. Ngunit sa likod ng aking isip, alam ko na ang pagkikita namin ay hindi rin pangkaraniwan. Isa itong simula ng masalimuot na kwento na nakaamba sa amin. Mia, sabi ng aking ina, may kinalaman ito kay Lucas. Napatingin ako sa kanya, puno ng takot ang aking dibdib. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ngunit bago pa ako makapagtanong, narinig ko ang tunog ng pinto. Bumukas ito at ang taong pumasok ay si Lucas. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong ang sandaling ito ay magbabago sa lahat. Ang araw na ito ay tila may kakaibang init. Hindi ko alam kung dahil ba sa nagbabadyang tag-init o dahil sa nararamdaman kong pag-init sa aking loob tuwing makikita ko si Marco. Ang magulong emosyon ay tila alon sa dagat, walang tigil sa pagyugyug sa aking sistema. Sa bawat hakbang ko patungo sa aming eskwelahan, sinisikap kong itago ang nararamdaman sa ngiti at galak na inaasahan sa akin ng mga kaibigan. Pagdating ko sa silid-aralan, naroon si Marco, nakaupo sa kaniyang paboritong sulok malapit sa bintana. Ang liwanag ng araw ay tila kinukulong ang bawat hibla ng kaniyang buhok na nagbibigay sa kaniya ng isang kalikasang nagniningning. Sa kabila ng pag-iwas na pilit kong sinisikap, hindi ko mapigilang mapako ang aking tingin sa kanya. Good morning, Mia. Bati niya sa akin ng may ngiti na agad kong tinugunan ng isang tipid na ngiti. Hindi ko mawari kung paano ko nagagawang magpanggap na natural ang lahat gayong sa kaibuturan ng aking puso ay naglalaban ng pagnanasa at takot. Sa klase namin ngayon, nagkaroon ng isang grupong proyekto at ang aming guro ay nagdesisyon na kami ni Marco ang magkatambal. Hindi ko napigilan ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Alam kong ito ang pagkakataon na magkasama kami ng mas matagal. Ngunit ang mga panghihinayang at pagdududa ay patuloy na bumabagabag sa akin. Sa loob ng silid-aralan, sa kabila ng ingay at tawanan ng mga kaklase, kami ni Marco ay tila nasa sarili naming mundo. Habang nagtatrabaho kami sa aming proyekto, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng mas malalim. Nagsimula ang usapan sa simpleng palitan ng mga ideya. Ngunit hindi nagtagal, lumipat ito sa mga alaala ng aming kabataan. Ang mga sandaling ginugol namin sa bahay ng aming lola, ang mga larong isinagawa namin sa ilalim ng sikat ng araw ay tila bumalik sa akin ng may matinding damdamin. Sa bawat kwento niyang ikinukwento, nararamdaman ko ang lumalalim na koneksyon sa pagitan namin. Mia, naalala mo pa ba yung araw na nahulog ka sa ilog? Tanong ni Marco na may kasamang tawa. Sobrang kaba ko nun, akala ko hindi ka na makakalangoy pabalik. Napatawa ako sa alaala. Oo, Marco, hindi ko nga alam kung paano ko nagawang makalangoy ng maayos noon. Pero alam mo, sa totoo lang, isa yun sa mga pinakamasayang alaala ko. Habang patuloy kaming nag-uusap, unti-unti kong naramdaman ang pag-alis ng mga pader na itinayo ko sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila ang mga salitang sinasabi niya ay may kapangyarihan na gawing madali ang lahat. Sa kabila ng mga pangamba, sa kabila ng mga hadlang na alam kong hindi namin dapat nalalampasan, ramdam ko ang isang hindi maikakailang pagnanasa na manatili sa tabi niya. Ngunit sa kabila ng mga alaalang bumabalot sa amin, alam kong darating ang oras na kailangan naming harapin ang katotohanan ng aming sitwasyon.
Ang aming relasyon ay hindi simpleng usapin lamang ng pagkakaibigan o pagmamahalan. Ito ay isang komplikadong kwento na puno ng mga bawal na damdamin at mga tanong na walang kasagutan. Habang papalapit ang pagtatapos ng aming klase, naramdaman ko ang pagbigat ng damdamin. Alam ko na sa kabila ng saya ng araw na ito, sa kabila ng mga ngiti at tawanan, kailangan naming harapin ang realidad ng aming sitwasyon. Ang aming pagkakaibigan ay tila tinatangay ng hangin patungo sa isang direksyon na hindi namin sigurado kung dapat naming tahakin. Habang naglalakad kami palabas ng silid-aralan, bigla akong napahinto nang marinig ang mga salita ni Marco. Mia, may kailangan akong aminin sa'yo. Alam kong hindi ito tama, pero kailangan mo itong malaman. Nagulat ako sa biglaang pagbabadya ng kaniyang tono at sa pagtigil ko, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang kaniyang mga mata ay puno ng determinasyon at sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, hindi ko mapigilan ang sarili. Ano yon, Marco? Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Ang mga tao sa paligid namin ay parang mga anino lang na dumaraan, ang mga tunog ay tila nawala. Sa aming pagitan, naroon ang isang hindi maipaliwanag na tensyon, isang pangakong hindi namin alam kung dapat naming tuparin. Mia, alam kong bawal ito, pero mahal kita. Sa kaniyang mga salita, naramdaman ko ang pagguho ng mundong kilala ko. Ang nararamdaman ko ay isang halo ng tuwa at takot, isang damdamin na hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong sa puntong ito kailangan kong magdesisyon. Ang araw ay tila naglaho sa likod ng ulap at sa kabila ng liwanag ng paligid, naroon ang isang madilim na pag-asa sa hinaharap. Ano ang mangyayari sa amin ni Marco? Sa kabila ng mga bawal o nadamdamin, kaya ba naming tahakin ang landas na ito ng magkasama? Sa likod ng nangiti ni Marco, naroon ang isang tanong na hindi ko alam kung kaya kong sagutin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang aming kuwento ay hindi pa tapos. Sa aming pagitan, naroon ang isang simula na puno ng pag-asa at pangamba. Sa wakas, natapos din ang klase. Habang nag-aayos ng aking mga gamit, naramdaman kong may mga matang nakatingin sa akin. Lumingon ako at nakita ko si Marco, ang pinsan kong matagal ko nang hindi nakikita, nakatayo sa pintuan ng silid-aralan. Nagulat ako sa kanyang presensya. Hindi ko inaasahang makikita siya sa parehong klase ko ngayong semester. Naglakad ako papalapit sa kanya, isang halo ng kaba at saya ang nararamdaman ko. Bakit hindi mo sinabi na dito ka pala nag-aaral? Tanong ko, naglalakip ng ngiti sa aking mga labi para itago ang aking pag-aalala. Sinorpresa kita, sabi niya sabay kindat. Nag-enroll ako dito nang malaman kong dito ka rin pala. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Sa isang banda, masarap sa pakiramdam na makasama siyang muli. Pero sa kabilang banda, alam kong ang sitwasyon namin ay maaaring magdala ng mga komplikasyon. Magpinsan kami at ang ideya ng mas malalim pang ugnayan sa pagitan namin ay parang isang larong apoy na hindi ko alam kung dapat bang paglaruan. Ngunit sa isang bahagi ng puso ko, gusto kong subukan. Kausapin siya, makilala siyang muli at alamin kung ano na ang nagbago sa kanya sa panahong hindi kami nagkita. Naglakad kami palabas ng silid-aralan, papunta sa isang tahimik na sulok ng campus kung saan kami madalas tumambay noong bata pa kami. Namiss kita, bulong niya habang nakaupo kami sa isang bangko sa ilalim ng punong mangga. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad, ang kanyang tinig ay may bahid ng pananabik. Namiss din kita, tugon ko sabay tingin sa kanya. Pero alam mo namang hindi madali ang sitwasyon natin, di ba? Tumango siya, isang malalim na paghinga ang sumunod. Alam ko, pero hindi ba't minsan ang mga bagay na mahirap ay mas nagiging worth it? Napaisip ako sa kanyang sinabi. Totoo nga naman,
Minsan ang mga bagay na may hirap at hadlang ay siya pang nagdadala ng kakaibang saya at fulfillment. Ngunit paano kung ang saya na iyon ay may kapalit na sakit? Habang nag-uusap kami, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng aming kabataan, mga tawanan, mga asaran, ang mga araw na pinupuno ng saya ang aming mga puso. Ang lahat ng ito ay parang isang pelikulang tumatakbo sa aking isipan. Ngunit sa likod ng mga alaala, naroon ang lumalalim na damdamin na hindi ko maipaliwanag. Damdaming pilit kong pinipigilan dahil sa takot na masaktan ang mga tao sa paligid namin. May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo, sabi ni Marco, bumasag sa katahimikan. Ang tono ng kanyang boses ay seryoso, tila mayroong bagay na mahalagang ibabahagi. Kaya ako nandito ay hindi lang dahil gusto kitang makita, kundi dahil may plano akong simulan. Anong plano? Tanong ko, kunot ang noo sa pag-aakalang may mas malalim na dahilan ng kanyang paglipat dito. Plano kong gawin ang lahat para mapatunayan sa iyo na kahit ano pa man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ipaglalaban ko kung ano man ang itong nararamdaman ko para sa iyo. Sagot niya, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa isang banda, natatakot akong sumugal sa nararamdaman namin. Ngunit sa kabilang banda, gustong-gusto ko ring malaman kung ano ang maaaring mangyari kung bibigyan ko siya ng pagkakataon. Bigla akong naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at pula. Tila isang babala, isang senyales na ang mga bagay ay magbabago. Sa sandaling iyon, may biglang nag-text sa akin. Binasa ko ito at natulala ako sa aking nabasa. Ang text ay mula sa aming guro, nagsasabing may announcement tungkol sa isang school event na kailangan naming puntahan. Ang event na ito ay naglalaman ng isang mahalagang desisyon na magbabago sa takbo ng semester namin. Ngunit hindi lang iyon ang nasa mensahe. May kasamang pangalan ng mga estudyanteng magiging bahagi ng isang espesyal na proyekto at kasama ang mga pangalan namin ni Marco. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang parehong pagkagulat sa kanyang mukha. Ang event na ito ay tila isang paraan para mas lalo kaming mapalapit sa isa't isa. Ngunit ang twist na ito ay tila isang hamon, isang pagsubok na maaaring magdala sa amin sa mas malalim pang komplikasyon. Habang nakatitig kami sa isa't isa, alam namin na ang desisyong gagawin namin sa mga susunod na araw ay maaaring magdala ng pagbabago hindi lang sa aming relasyon, kundi pati na rin sa buhay namin bilang magpinsang nagmamahalan. Ang pagdilim ng paligid ay tila isang simbolo ng mga bagay na hindi namin maiiwasan, mga bagay na kailangang pag-isipan at pagdesisyonan. At sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Handa ba kaming magpatuloy sa kabila ng mga panganib na dala ng aming nararamdaman?